Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, today, kita nyo naman sa title, no? We are going to rank lahat ng kanta sa Pagtatag EP, no? We have total of 6 songs, and again, we already reacted sa buong EP na yon ng SB19. I mean, kung gusto nyo panoorin, no, ilalagay ko yung link sa description down below. We actually already reacted to it like what 2 years ago, 2023, I guess. Yeah, 2023, right? 2023, man. Diba? Basta yun. Nakalimutan ko kung 2023 ba or last year lang. Pero basta we already reacted sa Pagtatag EP, no? And man, that fucking EP. I feel like sa buong EP na yun, no, wala kang masabing kanta na tapon, no? Lahat kain, man. But today, no? Today, we're going to rank kung ano ba sa 6 na kanta na yun nung masabi natin na solid S-class, no? S-rank na kanta, no? So, and maybe iba sa inyo is hindi mag-agree again. This is the decision that I'm going to make right now is just my decision, no? Based sa kung ano yung pinaka-nagustuhan ko sa kanta and kung ano yung medyo hindi, no? I mean, again, all of the songs on this EP is fucking banger, no? I feel like ito yung, kaya nga sobrang excited ako kasi I feel like so far sa mga napainggan nating like album, like Get in the Zone, and then Pagsibol, and then itong Pagtatag, no? Nag-ano talaga siya, nag-level up sila, no? Nakikita ko kung gaano sila nag-level up in terms of their musicality, and then like yung creativity nila sa paggawa ng kanta. Sobrang nag-level up talaga, no? Kaya sobrang excited din ako sa simula tuwa kasi, no? Kung kaya ba niyang taasan yung hype ng Pagtatag. But yeah, I mean, come on, without further ado, man, let's do this. Alright, so dito sa ranking natin, meron tayong tatlong tier or tatlong level, no? Una is yung S-rank, no? Yung masasabi nating solid, like banger talaga. Like ito yung masasabi ko na kaya kong paulit-ulitin, no? Sound tripping ng paulit-ulit, hindi ako mananawang painggan, no? We have A or Tier A or Rank A. Ito yung okay na kanta. Okay na kanta. Ito yung pag pinainggan mo, yung tipong ma-feel mo talaga. Pero hindi ko siya masabi na na pag papaulit-ulitin ko siya, hindi ako mananawa, no? Pero again, it's still a good song, no? Pero Rank B, ito yung masabi natin na siguro ito yung masabi ko na okay lang, no? Na kanta. Pero hindi ko talaga siya sobrang bet. Saan ba yung word ko? Bet? Bet mo yun? But yeah, so una nating ilarang is yung katalang Freedom. No, marami sa inyo nag-request na mag-react tayo dito sa kantang to. I guess marami din sa inyo hindi pa nakapanood nung reaction ko ng Pagtatag EP. I mean, matagal na rin kasi yun, no? And most probably hindi pa ako napapanood or hindi pa nakasubscribe sa akin noong time na yun. But yeah, again, Freedom, no? Freedom is a upbeat, no, positive na masayang kanta dito sa sa EP nilang to. Pero for me, ilalagay ko siya sa B, no? I know, marami sa inyo nag-request na mag-react tayo dito. Most probably, marami sa inyo na Freedom enjoyer, no, na paborito tong kantang to. I understand, man. Nung pag pinapakinggan ko to, I mean, yung nakakagaan ng pakiramdam, no? Masaya. Pag
nakaka-light ng mood, kumbaga. Pero, I guess, para sa akin kasi, kung napapansin nyo, sa karamihan ng mga kanta na nire-react ko dito sa channel ko, I guess malalaman nyo ng kung anong klase ng kanta na masabi kong gusto ko talaga. Ba, yung klase ng, yung vibe ng kanta, no? Again, yung Freedom na kanta is still an okay song for me. Pero I like siya sa beat, no? Saan siya na? Huwag kayo magalit. Huwag kayo magalit. Nararamdaman ko na yung comment ito. Pero, yeah, again, Freedom sa akin, rank B, no? So, next natin is Liham, no? Liham naman, I feel like ito yung pinakamahabang kanta nila na napakinggan ko so far, from Get in the Zone, pagsibol, and then pagtatag. Ang haba na itong kantang to, no? Isa rin sa masabi kong pinaka, dramatic and also mellow na kanta nila. And every time na pinapakinggan ko to, alam mo yung tipo, alam mo yun, yung di ka naman malungkot or hindi ka, for example, kahit na masaya ka. Pag pinapakinggan ko tong kantan to, I mean, nadadala ka. Nadadala yung mood mo, no? So, ganoon ka powerful tong kantang to. Pero, at the same time, papakinggan ko ba to, like, every day, like a sound trip every day? Well, for me, I guess not, man. Like, for example, naglilinis ka ng bahay mo, sa sound trip mo ba yung Liham? Diba? You know, yung tipong hindi mo siya, maganda siyang kanta. Pag papakinggan mo siya ng nasa mood ka, or, you know, naka-chill ka lang, like nagkakape ka sa umaga, no, tahimik pa lahat. Pero, ilalagay ko siya sa, you already know this, man. Ilalagay ko siya sa rank A, man. Again, ito yung kanta na maganda, rank A, maganda, pero I don't think na papakinggan ko siya like every time, like paulit-ulit. I feel like ayos siya pakinggan ng like one time, no, once in a week, no. Tuwing maaalala mo siya, papakinggan mo siya, hindi mo talaga isa-sound trip ng I feel like di ko gustong maging malungkot every time, no. Mag-sound trip ako. Next natin, no? Next natin, yung pinaka sikat na kanta dito sa pagtatag-ipin nila, no? Walang iba kundi yung kantang Kento. Diba? So, I mean, sobrang sikat ng kantang to, no? Alam mo yung sobrang sikat niya, naging, I feel like overused, no? Kasi alam mo yung kalat na kalat siya, hindi lang sa Pilipinas, I mean international, man. Sinasayaw siya ng mga content creator na yung mga dancer na content creator sa ibang bansa. Ganun siya kasigat, man. Yung dance step niya is sobrang umabot hanggang sa mga western country, no? And again, this is the we can say like push song sa EP na to, no? Masabi ko bang pwede mo siyang sound trip araw-araw na hindi ka mananawa? Well, I can confidently say yes, man. Isipin mo, nung lumabas tong kantang to, man, paulit-ulit na itong maririnig mo sa social media. Every time na bubukas ka ng Facebook, Instagram, even YouTube, man, sa mga shorts, man, lumalabas tong kantang to, no? So we can comfortably put this in fucking S rank, man. S rank, no? I know, ito sa parang, paano ba sabihin to? Overrated
na kanta nila sa EP na to. Kasi again, this is their push song, no? Yun talaga yung pakay nilang mangyari. Ito na maging overrated tong kantang to sa EP nila. Kasi ito yung push song nila eh, sa EP eh. Pero at the same time, hindi siya nakakasawa na paulit-ulit mo siya pinapakinggan, no? Nakaka-intact pa rin ng pag pinapakinggan mo siya. And then let's move on, no? We have next Ilaw, no? I actually listen to all of this song again, no? Recently, pagkatapos natin mag-react sa pagsibol. Kasi again, you guys already know my plan, no? Na I wanna listen from their very first album to their EPs, and then hanggang marating tayo sa bago nilang ilalabas na EP simula at wakas, no? Para we have this full experience, no? So I try to listen to them again because again it's been a long time, no? Since pinakinggan ko yung iba sa mga kanta dito, no? And you know what I actually got shocked dito sa Liham na to, no? Nung pinakinggan ko ulit siya, kung gaano siya Ilaw, kung gaano siya kaganda, men. Kung gaano kaganda tong kanta to, lalo na yung birit ni Pablo sa bandang huli, no? Yung galing talaga ni Pablong maglabas ng emosyon sa kanta. Yung sobrang madadala ka, no? Yung meaning ng kanta is napakaganda, 'di ba? Ilaw, 'di ba? Yung meaning nila is yung spotlight, 'di ba? Sa likod ng spotlight na to, 'di ba? May makakaintindi ba sa akin kung sino talaga ako, 'di ba? I mean, napakaganda ng meaning ng kanta to. Sino? 'Di ba? Man. Pero at the same time, no? Yung Ilaw kasi is sobrang nakakakuha siya ng damdamin, no? Pero I don't think na mapakinggan ko siya like everyday, no? Kasi I feel like Ilaw is an experience, no? Diba? Pag meron kang gustong i-experience na bagay, like special occasion, diba? I-experience mo yung, for example, birthday mo. Diba? Magiging special pa ba yung birthday mo kung araw-araw birthday mo? Diba? Hindi, diba? Araw-araw na lang kayo nagpa-party, araw-araw kakakatahan ng happy birthday, araw-araw kang mag-blow ng cake, no? Hindi na siya nagiging special, no? Pero at the same time, maganda yung kanta, di ba? So, ilalagay ko siya sa rank A, no? Pero high A, like, yeah, ganyan. So, first, Ilaw, parang high A siya, no? Close to S. And then, Liham still rank A, no? Pero I feel like Ilaw, man, whew, god damn, no? Kantang yun. But yeah, so we have our last two songs. Sinuli ko talaga tong dalawang kantang to, no? Kasi dito ako nahihirapan, no? Itong dalawang kantang to, I Want You and Crimzone, is the two song from this EP, no? Again, you guys already know na bago lang ako na hook sa SB19, no? And bago ko lang sinabi nasabi ko sa sarili ko na yeah, I guess I'm an 18, no? Because I got so hooked, no? Especially sa music nila. Pero tell you honestly, itong I Want You tsaka itong Crimzone na to, nasa playlist ko to. Simula na pinagkan ko yung pagtatag EP like 2023, no? So, ito yung kantang hindi na luma sa akin kasi lagi ko siyang pinapakinggan. Alam mo yun? Diba? Kasi come on. Like, I want you. Diba? I want you. Ain't nobody else gonna do. So every single time I come through, get it.
come true and get it. I'm addicted to the way that you touch me. I want you. I wanna fall on my knees. Beg for your body on me, 'cause I want you. Come on, man. How you can disrespect that song? Diba? Melody, man, sexiness. Hindi po, solid yung, niya, yung element ng R&B, and then yung, and then at the same time, no, ito yung kanta na napakaganda, and then andun din yung isa sa mga favorite anime character ko, man. Si Eren Yeager. Kita mo yan? Diba? Si Pablo as Eren Yeager. Pero at the same time, man, Crimzone. No? Crimzone is a God fucking damn it, like a good song, man. So, ito yung hot take ko dito, no? Obviously, both of this song is an S-rank song for me. No? Hindi ko pa nasasabi sa sarili ko na, yeah, I guess I'm an 18 because now I'm so hooked sa kanilang lima, no? Pinapakinggan ko na itong dalawang kantang to eh. Alam mo yun, siya sound trip ko na to eh. So, alam ko sa sarili ko na kahit pa ulit-ulitin ko itong kantang to, hindi ako mananawa dito, man. But, sino ba yung masasabi natin na like highest S rank, no? And again, this is my hot take because I feel like maraming nagsasabi na favorite nilang song sa pagkatag EP is Gento, no? Pero for me, man, hindi. Itong dalawang to, no? Itong dalawang to, hindi yung Gento. Man. Dito ako sa dalawang kantang to na hook sa EP na to, hindi sa Gento. But we can only rank one, no? The highest S rank. Oh shit, man. Bigla ako napaisip, shit, man. Bago ko simulan tong video na to, akala ko I'm sure na eh, no? I feel like gusto kong ilagay yung unang nasa isip ko bago ko simulan tong video na to. Ilagay ko yung I Want You as sa highest S rank. Pero again, napaisip ako sa Crimzone. You know what? I'm gonna listen to Crimzone like right now, one more time. And let me see. 1 second. Sorry, man. Pagpasok pa lang nung verse ni Philip doon, I'm sorry. What am I fucking thinking, man? Crimzone, man. Crimzone. We're gonna put that high S, man. Ganyan. Crimzone, I Want You, Gento, man. Sorry. I mean, baka sabihin nyo, unfair naman. Kaya kakapakinig mo lang ng Crimzone, of course, yun yung mapifeel mo. Hindi. Kakalinis lang namin ng bahay this morning, man. This morning. Pinapatugtog ko yung I Want You, no? Kaya nga nasa isip ko kanina na, baby, I guess, mas gusto ko yung I Want You, pero Crimzone, man. Alright, this is our full ranking ng pagtatag EP, man. Comment down below kung anong tingin nyo, no? Again, bati-bati tayo dito, walang tampuhan. I guess medyo ang hard ko sa antang Freedom, pero
Matagal ko pinag-isipan siya, no? Matagal ko siya pinag-isipan, pero I feel like hindi kasi siya yung pinaka preferred kong klase ng kanta. No? Again, maganda siyang kanta. No, maganda siyang kanta. Pero hindi siya yung again, I can appreciate a good song, man. Pero I know kung ano yung gusto ko sa sarili ko na kanta. No? Like, ano ba maganda example? Sikat na kanta. Maganda example. Na masabi kong maganda siyang kanta. Alam kong maganda siya pero hindi siya para sa akin. Ano ba? Maganda example. Like, ano? Shit. Wala akong maisip na may example, no? So, let's say kay ano lang, kay Eminem. Diba? Kay Eminem na kanta. No, again, you guys already know Eminem, man. Yan yung impluensya, yan yung rason. But in the first place, no, nahilig ako sa music, no, and nag-start ako magsulat ng kanta. Nag-start ako mag-rap, no, dahil kay Eminem. Maraming pwede magsabi, no, na gusto lang kanta is Lose Yourself, diba? Isa sa mga pinakasikat na kanta ni Eminem, Lose Yourself, diba? Pero like me personally, kung pipiliin ako sa kantang ano, I'm Not Afraid, tas Lose Yourself, kasi piliin ko yung I'm Not Afraid, na parang ganon. Lose Yourself, again, it's a good song, pero I mean, I think it's going to be lower than Not Afraid. Pero yeah, I guess yung gusto ko sabihin. Again, it's still a good song, pero I feel like hindi siya para sa akin. No? But yeah, that is our ranking for Pagtatag EP. Comment down below kung ano sa tingin nyo. Men, anong masasabi nyo sa ranking ko? Kung trash ba yung ranking ko or ano. Pero again, that's on this ranking, I guess you can already guess what type of song ng SB19 yung sobrang na-enjoy ko. No? Diba? But yeah, that is our video today, man. Sana gusto nyo, leave a like and subscribe. Kung gusto nyo gawin ko to sa ibang album na Get in the Zone or pagsibol ng SB19, just comment down below, no? Gawin natin yan. But that's it from me today. See you on my next vid. Stay awesome.